popular and requested Christian hits on your radio. You're listening to Cool 101.5, bringing you the best Christian playlist the whole day. Sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad, hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM at mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! Maganda. Ayan, ako pong muli ang mga kasama ngayon pong hapong ito. Siyempre, magandang hapon po sa inyo lahat. Siyempre, eto na naman ang programa ninyong Sagad. Sagad na sagad. Ayan. Sagad sa balita. Sagad sa komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mabibitin, Kuya Sandy Amaro. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Ayan, siyempre, kalahating oras naman po tayo magkakasama-sama. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. At siyempre sa aming mga Facebook Live. At dyan po yung aming Balitang Sagad page sa YouTube. Mapapanood nyo din mamaya, no? At siyempre, sa aking pong personal account sa page po ng Cool FM. Subaybay lang po kayo at pag-uusapan ho natin yung may balita tayo tungkol po dun sa painit na temperatura ho ng ating panahon, ano? Mamaya mula ho sa Pag-asa, babasahin ho natin yung balita, no? Ganon din yung medyo tumaas na naman ang bigas. Ang hirap kasi pag tumataas ang bigas, ano? Tumaas na lahat. Huwag lang bigas. Itaas nyo na yan lahat. Huwag lamang bigas, please. Bigas kasi pangunahing pangailangan, no? Alam mo ang bigas pag iniluto mo lang, ano? Kahit minsan meron kang kaunting asin. Asin na may langis. Naalala ko ng bata ako, nakapag-ulam ako ng asin na may langis. Ang sarap ng bigas mo, okay na. Pero pag mahirap kainin kasi yung asin at langis lang, ano? At kaunting kanin. Mas mahirap yun. Dapat marami kanin. So, ayan, pag-uusapan din ho natin na tumaas na yung bigas, kaunting balita ho mamaya. Ano? Pero bago ho yun, meron tayong interview at isi-share po natin sa inyo. Para ho sa ating, hindi lang sa ating mga estudyante na gustong mag-test the training school, pati sa mga tsuper, pati ho sa mga anak ng tsuper, pati sa mga nag-aaral sa sa public school. Sa mga gustong magkaroon ng NC1, NC2, NC3, NC4, NC5. Ayan, babanggitin din mamaya. At kung kayo'y may mga iba pa hong mga concern, isulat nyo lamang at magiging guest po natin ng live, si Provincial Director Gerardo Marasigan. Yan po yung Provincial Director po ng TESDA Quezon. Ang dami pa ng pondo ho ng TESDA Quezon, Pati naalala ko yung mga homeowners, ayan, isa din kasi ako member ng homeowners, Pwede palang mag-set po ng training. Halimbawa, gusto mo kuya tawag dito?
Kuya Arnel, gusto mong matutong gumawa ng ano tawag ito? Yung sabon sa pinggan? Dishwashing. Ayan, dishwashing soap, pwede. Tuturo lang, isang araw lang, 3 oras lang yata, no? Gusto mong gumawa ng ano pang mga product yon. Basta, maraming mga pwede ho kayong gawin, sabon, at iba pa, ano? Na pwede hong ituro mismo doon sa inyong lugar, ano? Ang alam ko, magbubuo ka lamang ng magre-request ka. Bubuo ka lang ng mga 25 members. Ano? Susulat ka lamang sa kahit ano, wala hindi naman sila maarte sa sulat, ano? Tagalog, English, pwede gawin mo request, ano? Kami po ay humihiling na magkaroon ng kaalaman ang bawat isa sa amin sa paggagawa ho ng dishwashing. Yan. Mga ganyan-ganyan na simple. Yung pala pwede doon, ano? Oh, yung mga kaibigan natin dyan sa Ibabang Iyam, napakadaming homeowners dyan. Ibabang Dupay, gulang-gulang, ano? Kaysa yung mga kababaihan natin dyan ay puro paghingo to, ano? Puro tirisan ng pinagagawa. Ano? Tapos may kasamang chismisan. Tapos pag narinig ng pinagchichismisan, ayan, nagkakaroon ng kagulo. Ayan, sa halip na yun ang gawin nyo, ayan, ay dapat imbitahan nyo dyan sa lugar nyo. Walang bayad ito, walang bayad. Ano? Posible pa, sila pang maibigay sa inyo. Hindi na kayo nagbayad, may possibility pa na sila mula sa TESDA ang magbayad sa inyo o kaya magbigay ng isang mga equipment para ho do sa inyong mga training, ano? Ayan. May mga maiksi lang, may mga short courses, ano? Merong mga long courses din pala ang TESDA, parang 3 years yata kung hindi tayo nagkakamali. Ano? Merong hong financial assistance din pala para sa ating mga mag-aaral na binibigay po ang TESDA training, ano, ang TESDA Kuya Nestor Burgos, Kuya Jun Laurelia, no? Magandang hapon mo pong muli, ano, sa bayan ho ng Sariaya, sa napaka-papaunlad at talagang bumubulusog ang pag-unlad ng bayan ho ng Sariaya. Siyempre dahil po yan sa kasipagan na ginagawa araw-araw, ha? Oo, maliban na lang yung ano, siguro, kahit nga family day, minsan ano, pag kinakailangan talagang pumupunta sa barangay yung mag-asawa ni Mayor Maribik Gayeta, ni Mayor Marcelo Gayeta, ni Mayora Maribik, ano. Kaya naman sabi ng mga kapitan, yung mga kababayan natin sa Baybay Barangay, ano, sa kung saan barangay dyan, ay wala na ho kaming iba pang pagkakatiwalaan kundi kung sino yung i-endorse ni Mayor Gayeta, kung sino yung binanggit ho sa kanila na ito ang mayor natin, doon po sila. Kaya dyan sa bayan ng Sariaya, wala na nag-atubili, ano? Wala nang nag-isip na lumaban pa, no? Balita natin, wala, no? Ewan lang natin sa mga susunod na pagkakataon kung magkakaroon. Minsan, bigla na lang may naultaw na pampalito, no? Kung meron man, may siguro mga pampalito, magpapail, ano, nuisance candidate, o mga pampalito lang, ano, makita lang na sila'y lumalaban, ano, pero alam naman natin kahit sila'y manalo, wala naman ding magagawa, ano, meron mga ganun, ano, gusto lang lumaban. Alam naman natin kung bakit yung iba gusto lang lumaban, ano, may mga ibang hidden agenda. Mula sa bahagi ng Rizal, lalawigan ng Rizal, mainit na mainit pa. Ayan, Sarmiento Satira Family. Yan, mula dyan sa Rizal, no? Magandang hapon sa inyo. So, hindi na ho natin papakatagalin pa dahil may mga balita pa tayo. Ayan, Kuya Arnel Legaspi, Engineer Legaspi. Ayan, ito na po yung ating panayam kay Provincial Director TESDA Quezon, Provincial Director Gerardo M. Marasigan. Nandito po yung panayam natin, Kuya Annabel, Ate Annabel Padillo. Musta, Kuya Gijon? Belated happy birthday sa boss Bukal Bong Talabo. Kanina binati natin, ha? Bukal Bong Talabong happy birthday sa lahat na nagbe-birthday ng April. Ayan, si Admin Palikpik, nagbe-birthday din siya. Sa lahat ng may mga birthday na hindi lang natin naalala, pero happy birthday po sa inyo. Ito na po yung ating panayam tungkol ho sa latest po. Ano na pong function, ano? Ano na pong function ng TESDA? Anong maitutulong po sa ating pang-araw-araw na kabuhayan ng TESDA?
training school. Ayan, Happy Earth Day mula ho sa SM City Lucena. Ayan, pinadala ho sa atin. Ayan, Miss Janet Teneblaso, magandang hapon. Ayan, at sa mga nakatambay dyan sa Mr. Donut sa SM. Ayan, sige na, Ate Belly Utordus. Ayan, si Kuya Danny Stasio. Mga Belgian boy, wala na yung Belgian boys, ano? Lani Orbeta Mendoza. Ate Lani Mendoza, magandang hapon. Ayan, magandang hapon mula dyan sa Treasurer's Office. Ang napakasipag nating, ang napakagaling, napakasipag kung bakit, mataas ang collection ngayon. Alam ko, mataas ang collection po ngayon ng Treasurer's Office, ano? Siyempre, dahil yan sa pagsusumikap, dahil sa kasipagan ni Ate Lani Mendoza, ano? At ang kanyang mga tauhan, no? Si Ate Nelgin. Yan, si Ate Nelgin at yung ibang tauhan dyan sa Treasurer's Office. Siyempre, pag masipag ang mayor, ay masipag yung kanyang mga katuwang. Ano? Isa sa katuwang niya, si Ate Lani Mendoza. Ayan kanya si Kuya Jun Laurelia. Ano? Si Administrator Ronan Nantes. Si Ate Mutia. Ayan, ano? At si Ate Kuya Randy Trunilla. Ayan. Siyempre, ang kanyang katuwang. Ano? At kasama sa lahat. Ayan, siyempre ang Mayora Maribig Gayeta. Ayan, makikibati po kay Miriam at kay Ate Tina. Ate Miriam at Ate Tina, maganda pa kayo sa hapon. Ayan. So hindi na natin papakatagalin pa, ito po yung Ate Ate Lani, Ate Miriam, Ate ano pangalan dito? Nakikinig po kasama din. Thank you very much sa pakikinig, Ate Lani, Ate Tina, Ate Miriam. Pakinggan niyo itong interview natin kay kay Provincial Director Gerardo Marasigan ng TESDA. Pwede niyo itong magamit sa barangay niyo o kaya sa homeowners, kahit sa homeowners niyo. Kahit sa mga samahan ninyo, grupo kayo, pwede. Magagamit niyo ito, magkakaroon kayo ng extra knowledge, At pag nagkaroon kayo ng extra knowledge, ay magkakaroon kayo ng extra income ang kasunod nito. Kaya huwag niyong kaligtaan, Kuya Joe Prince Atira ng dyan sa Pagsanan Laguna, Yan, yung farm dyan, yung ano ba tawag dyan? Chicken farm ba ang tawag dyan? Ayan, sa bahagi ng Pagsanan Laguna, magandang hapon. Ayan, so hindi na natin papagkatagalin pa. Ayan, shout out daw bayaw. Ayan, shinout out ko na, nauna na ako sa'yo. So eto na po, eto na po yung ating panayam. Kanina pa, talagang nakahanda na si Kuya Arnel. Talagang nakahanda na si Kuya Arnel, Ipipindutin na lang, hindi natin mahindihan itong mga nagpapa-shoutout sa atin, mga kaibigan natin ito. Alam natin ito, yung mga malalapit sa ating puso, So eto na po yung ating panayam, ayan, kay Provincial Director TESDA Quezon, Gerardo R. Marasigan. Pakinggan po natin. Kasi po si TESDA naman, pag sinabi kasi siya TESDA training. Opo. Pag sinabing training, si TESDA. Ayan. At among our mga trainings o yung scholarship, meron po tayong TWSP. Yung training for work scholarship program. Meron po tayong training for employment. Ito training for employment program, yun po yung STEP. Nasabi ko nga po sa inyo kanina, yung nag-train dyan, meron toolkit, starter toolkit. Yung po ang isang napakagandang benefits niya. Tulong. Meron din po tayong private education student financial assistance, yung PESPA. Yun ang po sa mga private school, may mga binibigyan natin. So, tie-up nyo? Opo, but hindi siya ganun kalaki ang budget. Unlike po yung TWSP, yung Training for Work Scholarship Program, talagang malaki ang budget doon. At saka po yung STEP. Yung pong STEP natin na sinasabi ko, siya po ay binibigyan natin sa ating legislative partners. Congressman, senator, yan. Sila po, yan po yung allocation para sa kanila. But there are some cases po na kami din sa central office nagbibigay din ng STEP. So yun. Pagka kayo nag-training ng welding, mayroon tayo isang welding machine. Okay, mo yun. Mag-welding ka lang,
Kahit di may kita ka. May panimula sila. Yun po, kaya training for employment program. Magkano ba naman ngayon ang mamakiyaw ka ng isang grills, ano? Ang skilled po ngayon, pag ako'y nagpag, 700 pesos na ang skilled. Ay, skilled po ang welding. Hindi may kung 700 per day. Per day. O kung ikaw naman ay mamamakyaw sa bintana, mga grills, o di mas malaki. Di ba? Ayun. Tapos po yun sa ating Rice Extension Service Program, yun sa RCEP. RCEP. Ayan, yan po naman ay galing sa DDA, yan, bigyan nila. Ano kayo nun? Opo, yan po sa amin nila binibigay ang budget. Para kami ang mag-implement. Kasi po nga si Test Day Training, implementing bodies yan. Tapos po yung CFSP, yung Bangko Coconut Levy Fund natin. Na, di ba, na-approve ni President Duterte na ewan ko lang kung may balik. May naka-release na. Opo, actually nakapagpa-training na po kami. Pero hindi po siya in cash. Assistance po sa training at saka yung Sa mga anak niyo mga kasakayo. Opo, yung mga beneficiaries dapat sila ay dito recognized na member sila, may mga number po yan. Makukuha niyo sa munisipyo kagaya din po nung Parang may parang talaga legitimate ka anak ng farmer. Opo, may mga number yan. Oo, kagaya ko, magsasaka yung mga lulo ko, tatay ko, hindi naman napasama na, may mga bagong mga nag-register niyan. Opo. Ay, so hindi kasama. Ay, yung mga siguro, mga ibang kasabayan. Imagine naman gaano katagal po yung Coconut Levy Fund. Yes po. 72 billion pesos yata. Yun ang ibabalik sa mga farmers in training, scholarship. Tapos po, pwede po na yung mga machineries. Ayan, basta kami magko-cooperative muna sila. Ayan, at yung puncho per eskola. Super. Opo, di ba tayo nag-modernization ng mga jeep? Opo. Ayan. So, yung ayaw, kumuha ng jeep. Pwede, saka talaga namang ayaw. Ay, Yung mga yun ang bago niya, pinakabago niya. hindi po, matagal na nung mag-modernization. Kasama siya na may allowance din mga anak ng chopper o mga pamangkin na siyempre, hindi naman lahat sila magmamanya. Ayaw na nga ng ibang, kung ipipesa ang jeep. Oo. At ayaw nilang kumuha ng electric na mahal, ayan ang gagawin nila. Yun. So, ititrain natin yan. Sa ibang form of livelihood. Oo, pwede din driving. Kaya lang ay kung ibang qualification. May allowance din po yun. Lahat po, ang super scholar, malaki allowance. Kasi para 360 yan. Basta super scholar. May nag-avail po niya sa Quezon? Opo, meron po. Mayroon kaming may mga nag-avail na dyan. Hindi ko lang hawak yung lista. The next time siguro may natin kung ilan yung nag-avail. Kasi po, kaya siya may allowance para yung driver mismo ay mag-training. At yung 360 ay parang Ano po support. training po nila? Halimbawa gusto nila ng welding. Ganun din. Oo, gusto nila halimbawa ng So, kahit hindi connected doon sa pagiging driver. Oo. Basta sila mga super na madi-displace ng Parang i-display siya yun. Yung mga di-displays lang. Wala na, mawawala ng jeep. O, di pati yung mawawala ng benepisyo jeep. kanilang pamilya, pwede beneficiary yun. Pwede. Matanda na ako, Beneficiary. ayoko na mag-training, yung anak ko na lang. Pwede. Yun. Sino yung tatanggap din po sa yung allowance? Yan. Kasi tulong po yung kung driver, ikaw, pag nag-training ka, siyempre wala ka hanap buhay. Ayun yung pinakatulong sa'yo. Subsidized ka. Subsidized. Opo. Unlike dun sa sinabi ko sa yung ibang program na 160 per day yun. Opo. Across the lahat yun, lahat. Kung hindi ka pumasok, wala kang alawa, siyempre. Parang no work, no pay. Opo, kasi hindi ka pumasok eh. At pag naman siyempre, minsan nagpapatraining tayo yung mga alam na sa DepEd, hindi sila pwedeng bigyan ng allowance kasi government. Opo, magdodouble sa compensation. Oo, yun po yung program. So, yun yung 6 na programa natin. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukod po dyan yung ating community-based. Halimbawa po, yung livelihood. Kagaya nung ginawa namin sa itong PSA. PSA. Opo. Ano naman siya? Sa mga empleyado po na PSA? Sagad nila, soap making. Oo, soap Ano making. yun? Mga dishwashing, Dishwashing. ano? Opo, Kaya, liquid. pwede Opo, po oo. tayo niyan. Para At least, Parang DTI pala, ano po? Opo. Ayun, pwede tayo niyan kasi may mga expert tayo dyan. Pwede po halimbawa ng fruit
fruit processing. Abundant ang kalamansi mo, nalalaglag. Pwede yung kalamansi, puree. Concentrate. Concentrate. Pwede yun. Tapa making. Meron tayo tapa. Sardines making. Ham making. Tocino making. Yun po So, yung mga unlimited yung pwedeng ibigay ng training. Opo, sa livelihood yun. Sa livelihood. Opo. Yan, wala siyang alawa, siyempre. Pwede siyang kalating araw lang, marunong na sila eh. Marunong na. At saka wala po kaming pundo para dyan, may mga school lang, yun yung kanilang extension service. Kaya kasama namin yung mga private o kaya sa government. Pwede pang mag-ano kayo, kasi mandate kayo na mayroon ka extension service. Pag gagawin naman namin, kung magiging na sponsor. Doon sa, manok, o ham making. Manok, chicken ham. Hindi kanila naman yung pagkatapos. Opo, pwede. So yung mga group like mga kababaihan ng sector pwede mag-recruit sa inyo? Opo. Wala kayong tinatanggihan? Wala po. Pagka talagang may pagkakataon. May mga kalahi di po. Opo. Mga kalahi. Diba? Hot fish. Dapat yun ang tinitake advantage sa mga sectors natin. Ano po? Ang minsan nga lang po ay yung mga kababaihan. Hesitant. Ay, siguro kaabala yan. But, yung bang habang nag-aalaga ka ng iyong anak, nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Meron kayong Ngayon, sir, paano yun? Ibig sabihin, paano sila, gusto lang nila yung sinasabi mo sa committee, paano sila makaka-avail yun? Halimbawa na organization, request lang sila. Dito sa PO. Kailangan na yung marami sila. Oo, 25 siyempre. Kayo ba yung dadayo dun sa lugar? Pwede. Ilan ang pinamababa? 25 minimum na Kami ang pupunta, patadala namin na expert yun. So, soft making, tinapa. dishwashing Po, basta mga pang-livelihood natin. Ilang tinuturo nyo kada isang, 25 sila, bupunta kayo dun. Isa lang ba, soft making lang? O sama-sama na yung Ikaw na tinapa? request. Hindi ko na One request. request. One at a time. One at a time, okay. Walang babayaran sa inyo yan. Wala po. Ilang oras po yun? May madali. Meron ng 3 hours lang eh. Apa, maganda. Oo. Kagaya na sa PCA na kalahating araw lang yun. Oo. Hindi kayo nang kukontakin. Magre-request lang sila dito. Halimbawa, The letter request. organization, press, kami, association, ng Lucena pa, media. Gusto po namin magkaroon ng skills o additional income. Oo, tama. Yun yung livelihood training. Pero hindi naman po kailangan na kayo i-coordinated with DTI. Hindi po. Hindi. Basta pwede gusto. Kasi po ngayon, ang aming secretary, si Secretary Suharto Maundato, ang kanya ngayon, kasama doon sa kanyang 10 sa program, Ang program niya. ay yung TESDA sa barangay. Ayan, napakaganda pala, Napakinggan niyo po kanina, Yan po yung ating panayam kay Provincial Director TESDA Quezon, Gerardo Marasigan, hinggil po sa function po ng TESDA. At kung ano po yung may tutulong ng TESDA po sa ating kabuhayan, meron pala silang, alamin po natin lahat, hihimayin po natin lahat dahil mas maganda kasama natin siya rito. Pero bagaman, may nalaman na tayo lahat, Pwede palang, alam nyo, yung pinakang very short courses na nalaman natin. Yung tinapa making, yan. Pwede ho kayong kung kayo'y grupo, grupo kayo ng kahit grupo kayo na magsasabong yata, pwede. Meron kayong grupo na magsasabong. Kaysa magsabong kayo, 25 ba kayo? Ayan, meron kayo ibang libangan, Kikita pa kayo. Ayan. Alam ba, yung manok, ayan, meron palang ham making. Yung mga, pati pa yung mga magsasaka natin, pwede pala rito dahil kapag pala kayo ay merong mga, kalamansian, siguro, prutas, may mga taniman kayo ng prutas. Napakadami ng ani. Pwede palang i-preserve yun. Meron silang mga, parang training din, parang 3 oras daw, parang 3 oras, nasa 3, pinakamahaba na yata, kalahating araw, sobrang tatagal na, kalahating araw, may break pa yun, Ayan, meron lahat, tinapa making, tocino making,
concentrated yung dishwashing liquid soap making, yung baby making, Kuya Arnel. Hindi na kasama yun. Hindi na kasama dahil alam mo na yun, mula pa nung alam mo na yun. Marami na may alam nun. So, simple lamang po para ho sa ating mga grupo, kung ano mang grupo kayo gustuhin yung may matutunan ng mabilis. Minsan kasi katulad nung halimbawa, meron tayong mga kalamansian sa bahay natin, Maraming tayong kalupaan, maraming tayong tanim na kalamansi. Pwede mo i-concentrate yan, ilagay sa bottle, pwede mong ibenta yan. At napakalaki ng kikitain mo kaysa puro chismisan ng atupagin mo maghapon. Pwede rin naman magchismisan, diba? Habang ikaw ay nagagawa ng tinapa making, tinapa, yung bottled tinapa. O kaya yung bottled tocino. Habang nagagawa may kachismisan ka na, Pero tama na yung kwentuhan, huwag chismisan. Kasi ang chismis kasi mga kwentong hindi totoo Pag sinabi kasi chismis, yan yung mga kwentong hindi totoo. Mas maganda magkwentuhan na lang kayo ng mga kwentuhan lang, walang sinisiraan. Ano to? Dibuti ka lang Batahin ko lang at may nakaligtaan yata tayo. Parang ayaw umurong na rin kuya. Yun, tika lang. Yan. Ayan! Birthday greetings. Ay, taas mo ako yan Hindi ko Yan. Birthday greetings sa bunso naming anak. Uy, nawala na. Nawala. Bakit tumataas? Yun. RB. Yan, nawala. Alve ba to? Alve o Alve Gabriela. Wow, ganda na pangalan. Tama ba yung aking pronounce Kuya Nestor Burgos? Alve Gabriela S. Burgos sa kanyang debut. Today, ito ba may 18 roses Kuya Nestor? Debut pala nito Debut ngayong araw na ito, April, ano bang April ngayon? April 22. Ayan, debut pala ni Alve, Naku, happy birthday sa'yo, Sino ba yung 18th roses niyan? May 18th roses ba? Ano ba isa? 18 candle ba yung iba? Naalala ko yung pamangkin ko, Sabi niya, pag magdidibo siya ngayon June 26, si Ate Ashley magdidibo na yun, Hindi na raw 18 roses ang kanyang, hindi 18 roses ang kanyang gusto. 18 kiss sa mga sa mga tito. 18 kiss daw ang gusto niya sa mga tito. Kasi tuwing pinapa-birthdayan siya, tuwing nagbe-birthday, pag nahingisahan ng pa-birthday, laging kiss. Kaya 18 kiss na lang ang kanyang hanapin na pa-birthday pagdating ng kanyang debut. Ayan. So hindi na wala na tayong oras hindi na tayo aabot Kuya Romeo Entrata. Ayan, Kuya Romeo Entrata, Kuya Bogsy Sanga, magandang hapon. Ayan, mga kabaranggayan ko to mga barangay Ibabang Iyam. Ang napakabang barangay sa lungsod ng Lucena. Ay, patayin na rin natin yung ating mga kaibigan dyan, napakasipag na kagawad. Ang first kagawad natin dyan, si Kuya Dante Morales. Ang napakasipag ni Kuya, ito yung nagkakot ng mga basura, para hindi na mamaho yung lugar ng purok masagana dyan, Saludo tayo sa ginawa nito ni Kuya Salbid, Ni Kagawad Salbid, ayan. Siya sabing nagtatrabaho. Hindi ka lugi na ibinoto mo, nagtatrabaho talaga. So, wala na po akong oras dahil may babalita pa sana. Kaso lang, napakahalaga kasi ng interview natin. Kaya gusto kong may parating mo sa inyo. Pero wala na ho tayong oras. Ito lang ho sasabihin ko. Ayan, base ho doon sa ating nakalap na impormasyon. Ayan, presyo ho ng bigas. Ayan, sumirit na ho ng 2 piso kada kilo. Ayan po yung isa mong balita ho natin. At siyempre, yung tinding init po, init, titindi pa ho sa ilang lugar ho dito sa Pilipinas. Kaya, yung iba ay nagkansela ng kanina nagkansela ang ilang school, Pero dapat lang, Pero mas maganda, kung talagang magdedire-diretso po ang init, mas maganda half day na lang sa umaga, mas maganda,
pasok sila ng alas 6, tapos lalabas din sila, mga alas 10, labas na sila, pwede na yun, At least hindi masyadong kainitan at kakaawa din naman yung mga bata, Kasi kahit ikay mag-aral ka na mag-aral, pero dahil sa init, ikay maestro, wala ding kwenta yung pinag-aralan mo. Aral ka ng aral, dahil do sa init ng panahon, nagkaroon ka ng karamdaman, yung karamdaman mo ang nagbunsod para hindi ka maging workaholic, hindi ka maging productive dahil mahina yung katawan mo, wala din silbing pag-aaral na ginawa mo, Kaya dapat magkatambal yan. Kung inaalagaan ho natin yung ating kaisipan sa pamagitan ho ng pag-aaral, dapat yung ating physical na katawan, lalo tingit siyempre yung spiritual na pangatawan siyempre natin, kaya ating ho aalagaan, Kasi magkakaugnay po yan, para ho sa ating pagyabong ng ating pamumuhay, bilang tao. Siyempre, dahil wala na po akong oras, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig. Siyempre, sa programang Balitang Sagad. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. Siyempre, ako po ang inyong nakasama ngayon pong araw na ito. Siyempre, ito po si Gideon Bilen. Siyempre, sumain nyo naman ang isang edisyon ng programa ninyong Sagad na Sagad. Sagad na Sagad sa balita. Sagad sa komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mabibitin, Kuya Arnel. Siyempre, ito po ang programang Balita Sagad. Balitang Sagad. Sagad sa balita. Sagad sa komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad. Hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5